Magandang araw mga kapatid. Ngayon, pag-aaralan naman natin ang meaning ng L o EL. Ano bang ibig sabihin? Diba nung nakaraan na pag-aaralan natin kung anong meaning ng Adonai? Ilalagay natin ang link sa description sa baba. Ngayon naman, anong ibig sabihin ng L? Ang L, ang ibig sabihin ay the strong one, ang iyong malakas na Panginoon. Siya ay nakahigit sa ibang klaseng Panginoon o sa mga false god na tinatawag natin. Siya ang Panginoon na pwede nating sandalan sa lahat ng panahon because He is the strong one. Kung iisipin natin, may mga words sa Bible na laging may EL, kagaya ng Israel, meaning wrestle with God. Yung angel Gabriel, may EL din siya. Okay? Bethel, house of God. Okay? So meron ding Elisha, God is salvation. Amen? So, babasahin natin yung mga scriptures na nagsasabi na God is our strong one, EL. He's the strong one. Nasusulat kapatid sa Numbers chapter 23 verse 22 or Bilang chapter 23 verse 22, inilabas sila ng Diyos sa Ehipto. Tulad siya ng isang malakas na toro para sa kanila. Kasi strong one natin si Lord, diba? Kapag strong one, you can depend on the Lord at all times. Diba? Maraming Diyos-Diyosan dyan, pero siya ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun ang kaiba niya. Siya ang pinakamakapangyarihan. Amen? Kapatid, basahin din natin sa Exodo chapter 15 verse 2. Ang Panginoon ang nagbibigay sa akin ng lakas at siya ang aking awit. Siya ang nagligtas sa akin. Siya ang aking Diyos at pupurihin ko siya. Siya ang Diyos ng aking Ama at itataas ko siya. Amen? Kapatid, kung mababasa rin natin sa Deuteronomio chapter 7 verse 9, ang ating Panginoon na si El or si God na ating strong one, ang pinakamalakas sa lahat, nasusulat dito sa chapter 7 verse 9, isipin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay iisang Diyos. Matapat siya at tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga salinlahi ng mga nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos. Amen? So kapatid, sa susunod na mga videos natin, i-discuss natin yung El, di ba? Meaning strong one. For example, El Elyon, El Roy, El Shaddai, Elohim. So ngayon, dun muna tayo sa El, meaning the strong one. Ang Panginoon ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay? Dahil lahat ng obstacle o lahat ng problema sa buhay malalagpasan natin dahil meron tayong El na malakas na mapagtatagumpayan natin ang lahat dahil maaari tayong sumandal sa Kanya. Siya ang ating sandigan. Amen? Alam mo kapatid, nasusulat sa Old Testament na 200 times binanggit yung word na El. Kagaya kapatid, kung iisipin natin, for example, El Elyon. El, diba? The God. Elyon means most high. So, the God most high. Okay? So, yan yung topic natin sa susunod. So, meaning ngayon ng El is God. Okay? The strong one. Pag sinabi mong El Roy, the God who sees me. So, El Olam, eternal God or everlasting God. Amen? So kapatid, kung iisipin mo, for example, El Shaddai, the God, the all-sufficient one. So, i-discuss natin yan isa-isa. So, ngayon muna, yung word na El, alam natin ang meaning yun, God, the strong one. So, dudugtungan na lang natin. So, for example, Elohim, the God, the powerful one. Okay? So, yun yung word na El, meaning God, our strong one. Halika kapatid at manalangin tayo. Ama, maraming salamat po na kayo po ang aming Panginoon na malakas sa lahat ng Diyos-Diyosan, Panginoon, dahil ikaw ang tunay na Panginoon, Ama. Maraming salamat po na we can depend on you, Panginoon, sa lahat ng oras. Ikaw ay sapat na para sa aming buhay. Maraming salamat po sa kabutihan niyo, Panginoon, at binigyan niyo rin po kami ng oras na pag-aralan ng iyong salita. Maraming salamat po, Ama, sa kabutihan niyo at sa ginagawa niyo sa aming mga buhay. Panginoon, sapat ka na para sa amin. Hallelujah. Purihin po kayo. In Jesus' name we pray. Amen.
God bless you kapatid. Ngayon tatandaan mo kapatid si El or si God ang ating strong one. Pwede kang dumipende sa Kanya sa lahat ng oras dahil siya ang ating pinakamalakas na Diyos. Amen? God bless you kapatid at pagpalain ka ng Panginoon sa 10 ng iyong pamilya.